mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Umuwi siya sa kanyang bayan at nagturo sa kanilang sinagoga. Nagtaka ang mga nakarinig sa kanya. Kaya't kanilang itinanong, "Saan kumuha ng ganyang karunungan ang taong iyan? Paano siya nakagagawa ng mga himala? Hindi ba siya ay anak ng isang karpintero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina at sina Santiago, Jose, Simon at Judas ang kanyang mga kapatid? At taga rito rin ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? Saan kaya niya natutuhan ang lahat ng iyan?" At siya'y hindi nila pinaniwalaan. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, "Ang isang propeta'y iginagalang kahit saan, maliban sa kanyang sariling bayan at sariling sambahayan." At dahil ayaw nilang maniwala kay Jesus, hindi siya gumawa roon ng maraming himala. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagpalang araw sa inyong lahat. Welcome po sa ating Gospel in a Nutshell. Mga kapatid, sa ating ebanghelyo ngayon, tila may kirot ang kwento. Si Jesus na lumaki sa Nazareth, bumalik sa kanyang sariling bayan, ngunit imbes na pagkilala, pagkawalang tiwala ang sumalubong sa kanya. Bakit? Sapagkat kilala nila si Jesus sa panglabas, anak ng karpintero, kapatid ng mga pamilyar na tao, pero hindi nila kayang makita ang Diyos sa kanya. At dito pumapasok ang isang matinding realidad sa ating buhay. Minsan, ang pinakamahirap paniwalaan ay ang taong malapit sa atin. At ang pinagkakaitan ng himala ay yung ayaw maniwala. Sabi sa ebanghelyo, "Saan kumuha ng karunungan ng taong ito? Hindi ba ito ang anak ng karpintero? Kilala natin ang kanyang ina at mga kapatid." At dahil dito, natisod sila sa kanya. Ang pagiging pamilyar minsan ay nagiging dahilan ng pagwawalang bahala. "Kilala ko na yan. Kasama ko yan lumaki. Sino ba siya para magsalita sa ngalan ng Diyos? Hindi ba kagaya lang natin siya?" Ganito rin tayo minsan sa ating pamilya. Hindi natin pinapakinggan ang sariling anak kapag nagtuturo ng mabuti. Hindi natin siniseryoso ang asawa o kapatid o kaibigan dahil kilala na natin sila. Ngunit sa likod ng ating pagwawalang bahala, maaaring naroroon ang boses ng Diyos na gustong kumausap sa atin. Sabi sa huling bahagi ng ating ebanghelyo, "At hindi siya roon gumawa ng maraming kababalaghan dahil sa kakulangan ng kanilang pananampalataya." Ito ang isa sa pinakamalungkot na talata sa ebanghelyo. Hindi dahil walang kapangyarihan si Jesus, kundi dahil ayaw maniwala ng mga tao. At hanggang ngayon, totoo ito. Kapag ang puso natin ay puno ng pagdududa, wala tayong mararanasang himala. Kapag sarado ang isip natin sa pagbabago ng isang tao, hindi natin makikita ang kanyang pagbabagong buhay. Kapag hindi natin pinaniniwalaan ang kabutihan ng Diyos dahil lang sa pamilyar na anyo nito, tayo ang nawawalan. Ang himala ay hindi lamang sa paggawa ng imposible. Ang himala ay nangyayari sa puso ng taong bukas sa pananampalataya. Mga kapatid, tanungin natin ang ating mga sarili. Ako ba'y tulad ng mga taga-Nazareth na masyadong kilala si Jesus, kaya hindi na natin siya pinaniniwalaan? Ako ba'y natitisod sa simbahan dahil sa kahinaan ng mga taong nasa loob nito? Ako ba'y masyadong pamilyar sa liturhiya, sa dasal, sa Biblia, kaya hindi na ako nagugulat sa presensya ng Diyos? Sa ating pagiging abala, minsan hindi na natin nakikita ang Diyos sa simpleng salita ng anak,
sa paghingi ng tawad ng kaibigan, o sa imbitasyon ng simbahan. Ang pananampalataya ay hindi tungkol sa dami ng kaalaman, kundi sa kakayahang makakita ng Diyos sa pangkaraniwang anyo. At doon nagsisimula ang himala. Ang Diyos ay patuloy na nagpapakita sa atin araw-araw. Pero tayo ba'y handang makita siya? Kahit sa pinakapamilyar na tao o sa karanasan, tayo ba'y bukas pa rin sa kanyang presensya? O natitisod na rin tayo dahil akala natin kilala na natin siya? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, patawarin mo po kami sa mga pagkakataong kami naging tulad ng mga taga-Nazaret. Natitisod, nagdududa, at hindi tumatanggap. Buksan mo po ang aming isip upang makita ka sa mga ordinaryong bagay. Ang aming puso sa mga taong malapit sa amin, sa mga karanasang tila karaniwan ngunit puno ng biyaya. Turuan mo kaming manampalataya hindi lang kapag may himala, kundi lalo na sa mga sandaling tahimik at payak, sapagkat doon ka mas madalas dumaraan sa buhay namin. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.